Ayun, so magandang gabi po sa inyo mga masugid naming tagapakinig kung meron man no, na nakikinig ngayon sa atin. So, maligayang araw po. No? Today is Bonifacio Day, so inaalala po natin o pinagdiriwang po natin ang kapanganakan ng isa sa mga pambansang bayani ng isinumpang bayang ito, no, Mario? So, Yeah. So ngayon, dahil nga ito ay Bonifacio Day, well, it's obvious na pag-uusapan namin ay tungkol kay Andres Bonifacio, no? Hindi lang yung tungkol sa kanya kabayanihan, kundi yung mga kasinungalingan na rin, no? Yung mga mito na nalikha o nilikha, no? It's either para pababain yung kanyang persona, no, sa kasaysayang Pilipino. So, Mario, kamusta ka? Ay, siya nga pala, no? Siya nga pala, no? Congratulations sa bagong milestone na nakamit mo ngayong araw, mga kababayan, no? Awarded po si Mario De Vega ng isa na namang, no? Award mula sa Human Rights. Ano yung organization na yun, Gus? Una, magandang gabi sa lahat. No? Kamusta kapatid? Salamat. Kanina kasi mainit-init pa. Kakatapos lang nung 10th Pinduteros sa Human Rights Online Philippines Award. At isa nga tayo sa nagwagi doon. Yung artikulo ko tungkol sa Wuhan coronavirus ay binigyan ng parangal ng mga kasama. No? So nagpapasalamat ako. Ngayon gusto ko samantalahin yung pagkakataon. Dahil kanina hindi ko na agitated nga tayo. Sobrang tuwa. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga kasama, kapatid, mga minamahal, mga estudyante, aliado, supporters natin na bumoto at tumangkilik, no? So mga estudyante natin sa PUP, UMAC, UTM, dyan sa school natin, sa Maytap, na ayaw kong banggitin, no? At sa lahat na ng eskwela na pinanggalingan. Pati abroad, may mga nagsiboto. So maraming salamat sa inyo. Gusto ko na rin magpasalamat in a negative sense sa Philippine Collegian, no? Tumputang ina mga to, hindi tinanggap yung papel ko na yan kahit na na-publish na sa abroad. Utang ina nyo, thank you. Dahil hindi nyo tinanggap, ipinasa ko sa yung Human Rights Online ng Philippines ang nagbigay ng award. At gusto ko rin malaman ng buong bayan, kailanman hindi na ako makikipag-ugnayan sa inyo o magsusulat sa inyo. At ngayong araw na to, hindi ko na ipapalo yung putang inang page nyo. Okay? Pakyo kayo. So, yun na yung issue. Ganun lang. Hindi, kilala mo ako, comrade eh. Diba? I mean, dapat walang kulay tayo. Yung Human Rights Online Philippines, sama-sama yan. Nandiyan ang RA, nandiyan ang RJ, nandiyan ang Third Block, nandiyan yung mga kung anong mga hollow block, nandiyan yung anarkista. Ang usapin dito, human rights naman eh. Bakit naman hindi mo pa isinaksak naman yung artikulo? Anyway, thank you nga dahil pinpublish naman ng binigyan naman ng award ng mga comrades sa Human Rights Online Philippines. Kasama rin din yan yung Commission on Human Rights, nandiyan din yung British Embassy ng Manila. So, hindi lang siya national award, may international aspect siya. So, yun, nagpapasalamat ako sa mga kasama sa lahat. At happy Bonifacio Day, comrade. Mainit yung ating pag-uusapan ngayong gabi, no? Yes. Siya nga rin pala, ako rin may pasasalamatan, no? Una sa lahat, well, alam mo naman yung pagpapasalamat ko ngayong araw na to, Pas, no? Maraming salamat sa iyo sa naging suporta mo, no? Alam mo na kung anong tinutukoy ko. Ganun din sa mga kasama, no? Sina Alexander Dio Carresa, tapos si Mauro Semborio, at yun din si Joe Marino. Joe, maraming salamat, no? So, ayun. Simulan na kapatid. Sandali lang, no? Pasalamat din ako dun sa mga kapatid natin na ginawa na nilang libangan yung bisyo. Napakagandang bisyo itong ating usapang durog. So shout out tayo kay kapatid na Kim Castillon, mabuhay kayo. Pati yung mga kasama niya dun sa emergency ward, ba nanonood, mabuhay kayo. Sa aking kapatid na Glomar Mirabillas, maraming salamat. So yung mga gustong magpa-shoutout, manood kayo para ma-shoutout kayo. So si Kim, salamat. Si paring Glomar, salamat. At saka doon sa mga binanggit mo, marami pong salamat. Kasi napansin ko, yung iba hindi nakakapanood ng live, gawa nga na nagpapanggap o naghahanap buhay. So ginagawa nila, yung nilalagay natin sa YouTube natin, doon sila umahabol. So bilang pagkilala sa mga kapatid na to na sumusuporta sa atin, parang ito yung mga unofficial patron natin dahil hindi naman tayo nanghihingi ng piso dito or what. Gusto lang natin magtulong at tumunghay kayo.
ito yung ating pamamaraan ng pagkilala sa kanila. Marami pong salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, so huwag na natin patagalin, Kas, no? Unang issue, no? Si Bonifacio daw ay walang naipanalong anumang labanan, no? Noong panahon ng Himagsikan. At ayon pa sa mga kapitendo, siya ay isa lamang alsabalutan, isang talunang taga Maynila na nung hindi na makausad sa labanan sa Maynila, tumakbo sa Cavite para i-claim yung tagumpay sa Cavite. So, ano bang sagot natin dyan, Kas? Sisipiin natin siyempre si Amang Sus Salazar sa si kapatid na Xiao Chua na kanina kasama ko dun sa awarding, no? Sa Human Rights Online Philippines. Una, yan ay isang malaking kasinungalingan na patuloy na pinepedel nitong mga hayop na diretsay na natin, mga aginaldista at mga elitista na to. Hindi totoo na wala siyang naipanalo. Sabi nga ni Xiao dun sa labanan sa may Mandaluyong, nakapanalo di ba? At mula doon, syempre, umatras sila sa yung Ilihan nga, yung HQ. Saan niya? Diyan sa lugar mo. Montalban, diyan sa Bisan, di ba? Ngayon, paano siya magiging alsabalutan? Nandun nga yung HQ ng sandataang lakas natin, di ba? Doon na nanalo rin naman yung sa Cavite. Paano hindi sila mananalo? Wala naman silang kalaban doon. Wala silang sabi nga, kain ko, isa, dalawang bantay, pilay pa yung isa. Yung mga sumulat itong mga to, Caviteño, ilang sulat, ilang text ang natanggap ni Lolo Boni dyan, ilang PM, DY, punta ka dito, ganun-ganun. Unang sulat, busy ako dito mga kapatid, di ako makakapunta dyan. At sabi niya, hindi pwede ng lahat ng leader revolusyonaryo ay mag-concentrate sa isang lugar. Di ba? Yung sabi niya, sumulat na naman. Si Ricarte ang mahilig magsusulat to So, ikalawang sulat, inulit niya, hindi ako makakapunta, abala ako dito sa mga kapatid dito sa Morong, di ba? Diyan sa, wala pa namang Rizal no? Yan ay lalabigan ng Morong. Hanggang sa ikatlong sulat, ayun na, napilitan na siyang tanggapin yung paanyaya, yung na sa kasamaang palad ay hindi na nga siya makakalabas doon. So ako, kahit na, alam mo, kilala mo naman ako kapatid, kahit na ako ay talagang mahal ko si Lolo Boni, sa bagay na yan, medyo critical ako sa kanya, meron akong puna sa kanya dyan. Kasi ikaw ang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, ng bansa, no, ng Revolutionary Forces. At nung August 24, di ba, nagkaroon na nga, yun ang una nating Republic 1896, sabi nila Professor Milagros Guerrero at ang iba pa, nandun sa Kislap Diwa, sa isang magandang magazine. Nagkaroon na ng gabinete, di ba? Meron ng sekretaryo ng Estado, sekretaryo ng Digma, and all. Bakit naman kinakailangan na mismong Pangulo ang magpunta doon para isettle yung isang barangay dispute? Okay. So ang punto ko, di vista ko dyan, siguro dapat pinadala niya na lang si Sekretaryo Jacinto o si Sekretaryo, yung ating Minister of the Interior. Yun yung punto. Parang si Lolo Boni, in a way, nilabag din niya yung sinabi niya na bakit kailangan natin mag-concentrate sa isang area. Kasi maganda dapat kung nandun yung Morong, nandun yung Cavite, Batangas, para mabaliw yung Kastila. Hindi niya alam kung saan nangyari ang putok. Ang nangyari nga, pumunta siya doon. So, eventually, yung vision ni Lolo Boni, mangyayari. Magko-concentrate ngayon yung mga Kastila doon sa isang area na yun. Hindi ba? At malapit na nga bumagsak yung mga bayan-bayan, ayun na nga, ipapapatay na nga siya. So, mahal ko siya, pero yun lang ang puna ko lang. Sana matuto tayong mga ngayon, no? Hindi sa wala akong tiwala dyan sa pero talagang wala akong tiwala dyan kay Aguinaldo. Talagang, okay ka na rin sa Morong Okay na yung, di ba? Di ba, matibay naman yung Mandaluyong, Pasig, di ba? Pantayanin, di ba? Hanggang sa taas dyan sa bundok na yan. Ba't kailangan po mag-cross from that area to Cavite? Ay, nagpapadala naman kayo ng ulat. Alam ko naman kung ano nangyayari. Di magpadala ng ulat. Tumira kayo dyan, titira kami dito. Yes, di ba, bakit kailangan pa akong pumunta ron para yung away nyong, yan nga, yung boundary dispute nyo, parang naging parang parochial in my view. Sinabi niya magkaisa and all. Dapat parang miscalculation, sa tingin ko yung nangyari na yun. Okay. So yun. Ganito idadagdag ko rin, Kas, no?
masyado tayong nagko-concentrate sa isang episodyo ng ating kasaysayan. At ang tinutukoy ko yung labanan sa pinaglabanan sa San Juan, na doon ito ginagamit talaga ng mga critical kay Bonifacio na natalo sila sa pinaglabanan eh. Pero kung titingnan natin sa malawakang perspektiba, no? Isa lamang yung pag-atake sa pinaglabanan, no? Dahil nandiyan yung pulburin, no? Ang intensyon talaga ay agawin yung pinaglabanan, yung pulburin, para yung sandata ay mapasa kamay ng mga katipon, no? Pero again, yan po ay isang bahagi, isang aspeto lamang ng napakalaking plano. At ito yung pugutin yung ulo ng ahas o ng ulupong diyan sa Intramuros, no? So, ano po ba yung iba pang aspeto? Una, kinasabwat yung mga Guardia Civil dyan sa loob mismo ng Intramuros, no? So, dyan mag-uumpisa yung labanan sa loob ng Intramuros. Dahil alam naman natin yung Intramuros ang siyang seat of colonialism sa Maynila o sa Pilipinas, no? So, mula sa loob, magkakagulo. At mula sa labas, habang nagkakagulo sa loob, no, aatake yung katipunan sa iba't ibang point, no? Meron sa pinaglabanan, no? Tapos meron pang plano na atakihin o pilayin yung supply ng kuryente, no? Tapos magmumula siyempre sa Cavite. Ang problema ganito, sumablay o sinadyang isablay yung pagkupkob doon sa elektrisista, no? Yung supply ng kuryente, no? Tapos hindi rin dumating yung puwersa mula sa Tekabits, no? At isa nga rin sa mga unfortunate ni Supremo ay na-discover kasi ni Ramon Blanco na merong napipintong rebellion yung mga Guardia Civil sa loob ng Intramuros. Kaya yung mga Guardia Civil niya ay tinatapon sa Mindanao. So, ayun, napakalaking, isa po yung estrategiya, isa po yung taktika, no? Isang malawakan pambansang taktika na kapag napugot yung ulo dyan sa Intramuros, mag-decline. Hihina talaga ang buong pwersa ng kolonyalismo sa Pilipinas, no? Yun nga lang, well, may mga hindi nga nangyari. Isa nga doon, yung hindi natuloy yung pag-atake mula sa Cavite. No? So, Kats, ikaw, may ano ka ba dyan? May dagdag ko lang kapatid dagdag ko lang dyan kapatid. Hindi lang basta mga Guardia Civil yung mga na-recruit ni Lolo Boni. Sabi ng aklat ni Amang Sus, no? Professor Sus Salazar. Sundalo talaga to, mga marino to. Sundalo to, 500 plus o 500, yun ang data. Nung natukoy ito yung mga unang-unang Magdalo Force siguro, yung mga unang mga, di ba? Natukoy ito, imaginein mo, paano na-recruit ni Boni itong mga mistisuhin na to? Di ba? Ibig sabihin, nung kaya niyang makipag-usap from beyond classes, di ba? Middle class, lower class. So makikita mo na baka may punto rin si Jim Richardson na hindi lang lower class yung katipunan, kumbaga come one, come all, no? Ganon. So mga sundalo to. Ang problema nang natukoy nga, yun, pinatapon sa Marawi. Na doon naman nagdala ng virus, doon naman nag-rebellion. May aklat na sinusulat si Professor Sus Salazar ukol dyan, no? Sa yung mga katipon na pinatapon doon sa. At katipon to na hindi karaniwang tao, sundalo, para maliwanag, sundalo to. Sundalo. Dala-dala nila yung arms nila, ganun kabobo rin yung Kastila. O di yung ginamit nila para mag-rebellion doon. May katulong silang lumad, may katulong silang may sumamayatang mga aldatu or what. Kaya lumakas din yung ano doon sa Mindanao. Pero imaginein mo kung halimbawang, of course, historical, if hindi yun nangyari, natuloy dito. Tingin ko, kahit na hindi na dumating yung mga puwersa sa Tekabits, kakayanin na ng puwersa ng Intramuros eh. Tingin ko, kakayanin na ng puwersa ng Intramuros. Kasi nga sabi mo nga kanina, nagkakagulo sa loob, nagkakagulo sa labas. Yung tatlong bahagi ng pag-atake, natuloy. Ang hindi lang natuloy, yun nga dito sa South, dito sa Silangan, yung Cavite. Kasi nga ang palusot nga nila, aatake sila pag narinig nila yung putok. Kung di ka ba namang stupido, paano mo maririnig ang putok? Nandun ka nga sa Cavite. Isa. Then sabi nila, magpapaputok daw ng pop balloon. Gabi nga nun eh. Di ba? Paano magkakaroon ng madaling araw ng atake ng hating gabi, di ba? 12 midnight. So makikita mo ba yung lobo? Tapos ang lakas ng bagyuhan niyan. Sabi ng aklat ni
ni Adrian Cristobal, bagyuhan niya remember nung hindi pa sira ang Pilipinas, nung hindi pa climate change, ang Agosto, ang unang putok, June, July, August, simula na ng putukan niya ng mga ulan. So talaga nagrevolusyon ng mga Pilipino nang nagbagyuhan. Talagang panahon ni Rolly, ganun ang mga panahon niyan. So, yung sinasabi nila, may putok. Napaka-kasinungalingan na. Pangalawa, magpapaputok ng kwitis, papatayin ng ilaw sa Luneta. Maganda experiment eh. Kung may ilaw sa Luneta, from Cavite, matatanaw ba yung ilaw doon? Tsaka so yung mga yung panaulan pa, yung visibility. O sige, assuming meron kang tenga ni Bugs Bunny na narinig mo yung putok. Yung palang oras na yung kapalang maghahanda para sa pagluwas at pag-atake mo ng Maynila from Cavite to iniwanan ka na ng kasaysayan. So talagang ngayon yung problema, comrade, yung dapat talaga si Medina, yung mga Caviteño, if I have my way, one day, kasi history is written by the victors, gagawin ko i-obliterate ko sila one day, if I have my way, i-obliterate ko yan. Sabihin talaga yung kasinungalingan ng mga yan, meron pa silang isang matinding kasinungalingan. Si Bonifacio daw ay nakatulog. Pinakita ni Jim Richardson kasinungalingan. Bakit 2020 na, panahon na ng pandemic, ubusin na tayo ng pandemic sa kanang biological warfare, patuloy pa rin ang kasinungalingan. Bakit patuloy nilang, sabi mo nga, pinapahina si Bonnie, minamaliit si Bonnie, at diba, at his expense para iangat yung isa, si Ilyaw. Ang sabi ni Itayingo, si Boktot. Bakit ba ganun ang nila, di ba? Hanggang ngayon, kahit si Duterte ng Pangulo, di ba? Laging malakas yung power ng Cavite Magnet Parang lagi silang, kahit yung tanda mo yung isang gabinete ni Panot, ni Ninoy Aquino, itong ni Noynoy, si Abaya, di ba, kaapu-apuhay mukha ng krimen, nahuli ba? Batik din sa yellow tarts yung mga yan di ba? Bakit hindi mo rin tirahin yan? Marcos, meron siyang Aguinaldo. Yung kay Panot, meron siyang Aguinaldo. Itong si Digong, kapit din siya sa mga rebelya. Ano ba itong mga rebelya? Mga tutari naman ng mga Aguinaldista yan. So, lagi nilang pinagtatanggol yung Cavite, yung mga Magdalo, yun ang hindi ko maintindihan dyan sa bagay na yan. Laging, kunwari lang tayo na Bonifacio Day, ganun. Pero hindi yan totoo. Ang kinikilalang mga bayani dito, si Pepe, si Abini, si Aguinaldo, ganun. May mga mali daw, pero tolerable. Si Bonnie, necessary ba na mamatay siya? So maraming iaayos sa bansa na to, Pas. Bukod dun sa mga napag-usapan natin. Okay. Mabanggit ko lang din, medyo luminis tayo na. Pero babalik din tayo sa track, no? Nabanggit na ni Mario, no? We celebrate Bonifacio Day, pero holiday lang talaga ito Tinatangkilik lang natin ito nga walang pasok. Pero beyond that, wala na tayong ibang pakipa. No? So, Josh, tungkol dyan sa nakatulog daw si Bonifacio, ito ang natutunan ko sa iyo. So, nakatulog yung Supremo. Pero may napag-usapan, may memo Nakatulog ba o hindi? Tumatake ka. Lagi lagi para kayong mga matatandang walang tinandaan Masama ang buhay niya, yung kasamaan ng buhay niya, ipapasa niya sa young generation, which is mali. Dapat yung young generation, hayop ka, lolo. Ano nagawa mong matino sa buhay ko para hindi na ako makibaka ngayon? Usapin to ng pananagutan Yung sinasabi mong memo, balikan natin. Natukoy ang Katipunan, Agosto 19. Maliwanag. Agosto 2021, dahil nga yung mga gwardiya sibil, yung mga marino, na-recruit na ni Bonnie, ang nagbabantay ng bahay niya, mga marino, natimbrehan na kagad, yung ba nahuli? Yung Supremo, hindi. Pumakas na siya dun sa Perocarril, yung Riles, inabit niya hanggang Caloocan. 21 yon. Then sumunod, siyempre, meron pang isang issue dyan, yung mga sigaw-sigaw-sigaw. To me, ang antithesis ko dyan, di ba, yung debate dyan ni Ma'am Borromeo, Bueller, hindi na issue sa akin kung sumigaw ba siya ng 20, 21, 23. Puro sigaw yon. Kasi wala ka ng time magsulat sa diary mo ng ganitong oras to sumigaw, gano'n. Tingin ko yung buong linggo na yan, sigaw yan. Sigaw. 24, Agosto 24, may data tayo dito, balik tayo kay Profesora Mila Guerrero.
tinayo na yung gobyerno. So kung kinikilala mo talaga yung bakit magulo ang bansa, magulo ang birthday mo eh. Ang tunay na kaarawan ng bansang ito dapat kilalanin mo August 24, 1896. Dahil doon dineklara na may revolutionary government. Eh ba't ayaw nga nila kilalanin? Eh siyempre nga mga tuta nga ni Aguinaldo ng sistema eh. Kikilalanin nila yung June 12, 1898 na isang malaking kaputahan. Pero kung may utak ka, if you go back to history, look at the American na kahit ngayon na medyo bangkarote na sila. They always look at July 4, 1776. That's the birth of the nation. Diba? So anong birth of the nation? Kung may nation man, it should be August 24, 1896. Na ako ang Pangulo, ito may Minister of State, may Minister of War, may Minister of Interior. Gobyerno na yan. Yan yung election by acclamation, no? Yung acclamation. Oh, Viva Voce. Viva Voce, o 24. And then, 26, yan, sigaw-sigaw din daw yan. Diba? And then yung sinasabi mo, 28 cause, Agosto 28, naglabas siya ng manifesto ng kalayaan. Pinakalat yan. Kaya yung sinasabi mo, kinakatulog ko, hindi yung, sabi nga ni Duterte, ba't ba ako pupunta dyan? Eh, nandiyan naman yung mga ibang opisyal, nandiyan naman ang LG. Same stupid banana argument, di ba? Di ba yung nakatulog, hindi nga siya nakatulog, pinaliniwanag na nga ni Jim Richardson, di ba, na hindi. Tapos, sinabi rin ni Salazar, logic. Paano ka makakatulog, nagkakagulo na nga, they're hunted like animals. May 800 kang kasama, nasa libu-libong kasama ka na doon sa kabundukan ng Cubao and all. Kasi that time, kabundukan siya. Paano ka makakapagkatulog nun? Every minute, nasa may a-atake yung kalaban and all. So, stupid eh. Bili mo, you waited all your life for the revolution. Nung dumating ang revolution, nangahanapin mo ay kama. Napaka-stupid naman. Sila Lenin, nung sumabog ang revolution, Lenin and Trotsky, 3 days, 3 nights, hindi sila natulog. Ganun kataas na yung adrenaline level mo niyan. Yun nga lang, di ba, nagmamaster ka, due date na, ugaling Pilipino. Di ba, hindi ka rin natutulog for the next 1 week para mapasa mo yung paper mo. Paper pa lang yan. Imagine mo yun. I mean, di ba, logic, di ba? Oh. Come on. Tsaka, di ba, hindi ako naniniwala. Madagdag ko lang, no? Well, ito may historical record naman kasi na sinasabi nakatulog daw. At ito yung makikita mismo sa aklat ni Alvarez, no? Yung memoir ni Alvarez. At ito rin yung ginagamit ni Isagani Medina, no? Isa ring Cavite historian, no? Para sabihin na ito yung supremo na sa pinaka-essential na panahon, no? Yung pag-atake, natulog pa eh. So dito pinapakita na talagang problematiko yung pagiging pinuno ni Bonifacio, hindi lang sa ethical na aspeto kundi sa strategical din, no? So yun, so dito po paninindigan namin na hindi nakatulog. Ang thesis ko dyan, kapatid, ayun nga kay Professor Sus Salazar, sa akin Jim Richardson, ipinakita niya sa isa niyang papel na kasinungalingan niyang ginawa na yan eh. Nagkwentuhan ang nakasulat, hindi natulog. Malayo yung nagkwentuhan, natulog na. Paano ka nga makakatulog? Maya nga yung dating ng mga pinuno ng bayan-bayan. Di ba, tandaan mo yung struktura ng Katipunan. Di ba, may kataas-tasang sanggunian, may sangguniang bayan. Dating ng dating. Baluarte natin, Baluarte del Katipunan ng Pasig, Mandaluyong. Nandun sila somewhere sa area na yun. Datingan yung mga mensahero. Si Jacinto, wala nang ginawa kundi putpurin yung daliri niya ng kakakuha ng mga... Dahil siya yung lumalabas na General Secretary. Sulat siya ng sulat. Meeting sila ng meeting. Makakatulog ka pa ba that time? Ang nakasulat sa papel, nagkwentuhan. Then yung kwentuhan na yun, ginawa ng gagong Medina na to ng natulog daw, which is kasinungalingan. Itinuloy pa nung iba pang mga gagoring mga historian. Yung kinagagalitan ni Kaingo, yung sino ba yung gumawa ng librong Question of Heroes, itinuloy rin niya yung kasinungalingan yan. Isa pa ring gago yan. I mean, puro paninira na nga. Kaya nga one day hindi na ako magtataka. Kung sabihin nila one day si Bonifacio, malitan titi, bakla. Wala na eh. Iputok mo na lahat na ng kasamaan. Hindi bobo, hindi nakapag-aral, mainitin ang ulo, marahas. So, yan yung negative. Then, mapipilitan sila mag-positive. Kung hindi pa rin naman dahil sa kanya, walang katipunan. Diretsahin mo na, tanggalin mo na yung katipunan. Walang katipunan.
Si Aguinaldo nagtatag niyan, si Boni ay traitor. Parang yung ginagawa ni Stalin kay Trotsky. Ganun na ang gawin mo. I-obliterate mo na ng todo si Bonifacio. Kasi naniniwala naman ako sa vengeance of history. One day, the truth will come out. Kaya sinasabi ko sa isa sa pangarap ko, yung hayop na Cavitex na yan, di ba, pag papunta ka na ng Maynila, makikita mo yung may kabayo doon na nakalagay yung gagaw si Aguinaldo. Gusto ko talaga isipor yun, pasabugin yun. It's a sore eyes eh. I mean, ano purpose nun? Pag nakikita ko, inaalala ko, kinantot nila sila Oriang. Pinatay yung Bonifacio brothers. Pinatay yung si Luna. Pinatay yung magkapatid na, sino yung mga ayudante ni Luna. Ang dami eh. So hanggang ngayon tuloy pa rin yung kultura niya. Pag hindi ka namin kasama, pag reklamador ka, doon ka sa kabila, red tag. O kaya, papatayin ka namin. Kasi ko yun. Yan. Tutungo tayo dyan sa contemporizing Bonifacio. Mamaya. Now, ito po, essential ito, no? So, hindi po siya nakatulog. At tungkol naman po sa usapin kung siya ba ay magaling na strategical na pinuno when it comes to military knowledge, no? Mahusay po, no? Magaling. Linanan niya ng mahusay. Lalo, at ito po yung mapapatunayan sa paggamit nga ng tinatawag na real o ilihan. Ito po yung mga HQ na tinatawag na Maria de Vega, no? Sa kabundukan, na hindi lang po ito atrasan, no? Ito rin po yung panggagalingan ng atake, no? Papunta sa Maynila. So, nasan po yung mga real na yan, no? Dito po sa Montalban, meron po, no? Yung nandyan sa Puray, sa bundok dito sa Tapusi, no? Meron din po sa Biak na Bato. Ang Biak na Bato po, no? Na, well, pinag-atrasan ni Aguinaldo nung hindi na gumagana yung kanyang trinchera. Yan po ay pakananig po ni Bonifacio. Tapos, yung Kakaroon Pisile, no? So napapalibutan po yung Maynila ng ilihan. Kaya sinasabi na, no, ng isang gobernador general, no, si Camilo Pulo Vieja, no, ang labanan, bagamat ang labanan ay nasa Cavite, pero ang panganib ay nasa Bulacan o Maynila. So, ang labanan sa Cavite, well, may labanan po, pero wala po doon ang puwersa eh. Ang puwersa ay nandito sa Maynila, dahil dito talaga mapanganib. Nandito yung threat sa colonial power, no? So yun po, no? Now, pangalawang issue, Kas. Mangmang daw si Bonifacio. Yun nga, Kas, bago ko yun doon sa mangmang, doon muna tayo doon sa isa yung sinabi mo. Kung titignan mo lang as a military thinker, alam mo, si Bonifacio, ang vision niya pambansa. Kasi nga, ang utak niya internationalist eh. Ano ebidensya ko? Tignan mo yung diary niyan. I mean, yung library niyan. Okay? Diba? Tignan mo yung library niyan. Puro mga French novel translated in Spanish. Okay? So, makikita mo siya, hindi siya sasalakay ng barangay o distrito. Hindi stupid si Lolo Boni. Hindi siya pambarangay eh. Papatayin ko ang dragon sa pamamagitan ng pagpaslang sa ulo o sa puso nito. Aatakihin ko ang Intramuros. Doon pa lang sa akin, panalo na siya eh. Hindi niya inatake ang San Fernando, Pampanga eh. Ano kung bumagsak ang San Fernando, Pampanga? Ano ngayon? Magdedeklara ka ng kalayaan ng bansa doon? Napaka-stupid. Tumakbo ka na lang barangay chairman eh. Si Bonifacio ang galing. 1890. Iba yung vision niya eh. Para bumagsak ang kalaban, aatakihin ko ang kabisera. Diba sa kabisera, diba uupo tayo, sino nasa kabisera? Diba si tatay? Bago ka maging ikaw ang boss, antayin mo muna mamatay yung tatay mo. Yun yung prinsipyo ng buhay eh. Same with politics. So ba't ko aatakihin ang Gapan Nueva Ecija? O ang Subic Bay? Anong pakialam ko sa punyeta? Ang aatakihin ko ang Maynila. Pero doon hindi niya nga inatake yung Malacanang eh. Dahil wala, kung mapatay mo yung gobernador general, wala namang sense eh. Aatakihin ko ang Intramuros. Di ba? Ang Maynila. Yun ang issue niya. Napaka-far-reaching ng kanyang pananaw. Hindi ba? Hindi agaya nitong kabila na ang alam lang, atakihin ng mga barangay. Tapos magtayo siya ng distrito niya. Yun yung so doon yung kaibahan. So napakagaling niyang. Same with the Russian Revolution. Ano ba ang inatake nila Trotsky? Center of Petrograd or St. Petersburg Central Bank,
Winter Palace, lahat. Hindi nila inatake ang Siberia. Hindi nila inatake ang Volgorod. Pakialam namin doon. So, doon pa lang makikita mo ng kaibahan eh. Sabihin mo sa akin kung ano sasalakayin mo at sasabihin ko kung anong klaseng utak meron ka. Kung meron man, yun yun. So, yun yung una. Yung ikalawa naman, Mang, ikaw historian. Ako naman, malapit-lapit na rin sa history. Sabi nga ni Amang Sus, ninakaw na ako ng disiplina ng kasaysayan sa filosofiya. May dalawa tayong datos dyan. Sa isang datos, sabi, si Bonnie ay naka-high school, second year high school. Doon naman sa isang datos, grade 4. Yung equivalence to, no? So, dito masasabi mo na nakapag-aral din naman ang lolo mo kahit paano, nakatungtong naman. Hindi naman siya talaga zero schooling. So, kung nakapag-aral naman kahit paano. Eh, ang problema nga, sa hirap ng buhay, tulad din ni FPJ, eh, kailangan maghanap buhay kagad. Pero ang tanong ko dito, meron tayong kasulatan, si Aguinaldo, kapag nakipag-usap sa Kastila, mukhang tanga, hindi kanya kayang i-carry over. Pero si Bonifacio, binasa yung Noli at Pili in Spanish. At naging translator pa. Isinalin pa yung tula sa ano? Ultimo adios, no? Oo, isinalin niya, di ba? Pinipinto ko kung bayan sa'yo ay paalam. Bonifacio yan. So, yan ba ang mga, kung sabihin mo, ikaw matalino ka, o sige, ilipat mo tong ni Ultimo adios, hayop ka sa Pilipino. Di ba yun yung problema? Ang dali lang natin magsabi ng ganito, ganun. Pero tignan mo, look at the body of work. Yan ba ang hindi nakapag-aral, gumaganap sa moro-moro? Kung bobo yan, di nagkamali-mali na siya sa script, binato na siya ng kalabasa sa stage. Di ba? Isa. Pangalawa, yung sinabi ko, ulitin ko, yung diary, yung library niya. Library, Dapat nga sulatan ng pamahalaan na to, yung gago na to, yung pamahalang Espanya na mabait na ngayon sa atin. Amin na yung ni-raid nyo na library. Ba't hindi natin gawin yan? Para makita natin yung edition. Ano yung edition ng Runas Palmiras na hawak ni Bonnie? 'Di ba? Yung Historia de la Revolution Francesca. O anong edition 'yon? Para makita natin yung mga pinagbababasa niya. Remember yung international law. Nandoon si Bonnie sa Cavite. Lumapit to si gagong ebanghilista. Engineer daw, nag-aral pa sa Belgium. Nagpakita ng konstitusyon. Supremo, ito na ang saligang batas natin. Anong sabi ni Bonnie? Fuck you, moral law yan. Plagiarist ka, putang ina mo. O yan ba, bobo, ikaw ang bobo. Punta ka pa ng Belgium, putang ina mo ka. Para ka lang mag-plagiarize ka, fuck you. Eh yung manok ko local intellectual organic Organic intellectual. Ano ngayon? Anyabang pa ito ang konstitusyon natin. Ano sabi ni Bonnie? Fuck you, moral law yan. Durog na pahiya Tangina niya, yan ba ang bobo? Ba't alam niya yung moral law? Pati international law, inaral niya Yung Lives of the Presidents of the United States na bahagi din ng kanyang library. Ng kanyang library. Lahat ng issues ng La Solidaridad na nakasulat sa Kastila. Wait lang Kas. Paano siya nagkaroon ng access? Ayun nga, ito yung mga speculation ko dyan, di ba? Kasi remember ang ating Makati o Global Port Bonifacio that time, ating economic center, ating New York ay eskolta. Ang eskolta, doon yung opisina niya, di ba, nagtrabaho sa British firm sa German firm. O, yung pa. Kung Bopols yan, tatanggapin ba siya ng mga international trading firm? Doon palang durog ka na Manilenyo ang lolo mo, street smart. Di ba? At ayon sa mga ulat, hindi lumalabas yan ng nakasimpleng, naka-Amerikana pa yan. Baka sumasaludo pa yung mga gwardiya sibil dyan. Naka-Amerikana, may dala pang payong daw. Sabi, konyo ang lolo mo. Diba? Middle class, culture. Diba? So, eskolta. Kasi napakalapit niya sa aduana. Custom, nandun na yung pier. Diba lahat ng mga stibedores natin, mga katipunero na, yung mga taga-bit-bit. Siyempre, alam mo naman, pag may pier, nandyan yung smuggling. Dahil kontra yung mga stibedores, siyempre, yung mga dumarating na mga illicit goods, meron siya source. Bago mabasa ng sensura, siya muna meron. O sige, bago nyo i-discussion, penya ang kopya. O yun ang basa ko dyan. At may mga ilang nagsasabi na baka ganun nga. Kasi kompleto siya At remember, dun sa libro ni Jim Richardson na Light of Liberty, parang relic ang ano niya, yung ganun niya kamahal yung mga letters nila Rizal sa kanila Marcelo Del Pilar, talagang halos yakapin niya, di ba? At isinasalin niya sa wikang Pilipino. So,
So ang source niya tingin ko diyan is smuggling. Smuggling yung isa, or pwede rin naman yung mga contacts natin from abroad pag uwi, yun, bibigyan din siya ng kopya. Okay, pero tandaan mo, comrade, pagka may noli at pili, di ba? Pag nahuli sa'yo yun, patay ka kagad. Oh. Napaka-dangerous no. Nagkagipitan na sa presyo ng libro, biro mo may kopya siya. You could just avail that from black market talaga. Black market. Kas sabi ni Ramil Cores, tama ka pinsan, shout out Emma Cores. Maraming salamat Ramil Cores at Emma Cores no, sa panonood. No? So, ganda, no? May 11 tayo reactions, no? So, patuloy lang po tayo. Kung kayo po may mga katanungan, no? Wag po kayo mayang mag-type lang dyan at susubukan po namin tugunan yung mga tanong ninyo, no? So, ito naman Kas, no? Yung relasyon naman ni Bonifacio sa mga ilustrado katulad ni Jose Rizal. Okay? So, yun. Puposisyon ako dyan tulad ng posisyon din ni Professor Salazar, no? Nandun yung paghanga ng ni Bonnie doon kay Rizal. Pero nung ilan din kasing heartache ang inabot ni Lolo Bonnie diyan kay Pepe, di ba? Napaka hard to get ng lolo mo. Tanda mo nung gusto nila na magre-revolusyon na nga tayo. Nagkaroon ng kaguluhan dun sa debate ng sangguniang, di ba? Kataas-taasan sanggunian. So ano na pagkasunduan? Magpadala tayo ng representative. Ito nga si Valenzuela. Papuntahin natin sa dapitan, di ba? Para kumonsulta, sumangguni. Ang sagot ni Lolo Pepe is open-ended, di ba? Parang kailangan magre-revolusyon tayo pero kailangan natin may armas, tapos lumapit kay Luna and all that. Parang hindi pa handa. Impact nung report na to ni Valenzuela kay Bonnie, napamura, galit. Putang ina, ganun. Pero biglang bawi niya, saglit, wag mo to papaalam sa mga kasama mo. Nag-gag-order din ang lolo mo, di ba? Nag-gag-order kasi. So anong doon pa lang makikita mo si Bonnie is a pragmatic revolutionary politician. Kung kakalat siyang negative, medyo open-ended na sagot ni Pepe sa tao, masisira yung revolutionary moral. Di ba? Masisira yung revolutionary moral. So, parang sinabi niya, wag na lang sabihin niyan, kaya ano posisyon niya, basta tayo, tuloy tayo. Di ba? O isa. Pangalawa, sinabihan nila, ire-rescue ka namin dyan. Magnanakaw kami ng bangka, barko, kung ano mang lancha o balsa. Tumanggi na naman. Dalawang ito pangatlo. Ito, puta, napaka-daring nito. Dito mo makikita ang tindi ng organizational skills nila, Bonnie. Nakadaong yung barko dito sa Manila Bay, di ba? Nakaring komunikado si Lola Pepe doon. Inutusan niya mismo si Jacinto, si Bonnie nandun sa kasama yung mga estibederos, di ba? Tapos si Jacinto mismo nakapasok sa loob. Tanong niya, paano nakapasok yan? Ibig sabihin niya, yung mga marino, yung mga gwardiya, mga katipunan sympathizer or members. Kasi inkomunikado naman, nakapasok kayo. Intindi niyo, di ba? Nakapasok. Dito na ngayon, ang sabi ni Jacinto, kayo ho ba'y nasa papanganib, mga ganun-ganon. Hindi, hindi ako napanganib, wag niyo akong kidnapin. Third strike. So, paano? Walang ulat kung ano naman na sinabi niya, puta, nilamok ako dito, nag-antay ako dito. Tangina, sa sagot niya, ayaw niya. Third strike. Meron pa bang pang-port? May pang-port pa. Sumulat siya ng manifesto, hindi to tinuturo sa mga school. Kung saan si Lola Pepe, tinawag niya ang revolusyon na absurd at criminal. Pero despite that, hindi naglabas ng masamang reaction o emoticon si Lolo Bonnie na pakyo ka, Pepe. Wala. Tahimik siya. At ito pa, may panghuli pa, palima. December 30, 1896, babarilin na yan. Ano sabi ni Lolo Bonnie? Last ditch effort. Utang ina, suicide. Sasalakayin namin yan. Sasalakay kami. Ililigtas namin yan. Ano sabi ni Pepe sa kapatid? Di ba, kay Lolo Pasiano, wag na, Supremo. Ang ma-hard to get talaga siya. Pero si Bonnie, ginawa niya lahat ng magagawa niya para maakay o makayag sa himagsikan. Hindi talaga siya sasama sa himagsikan. Kasi iba nga ang direksyon niya eh. Doon siya sa nasyon.
Hindi siya sa bayan. Yun ang yung kapatid, yung pasyano ang atin. Makabayan talaga yung sa ibang panahon na natin ilinaw yung kaibahan ng nasyon, bayan, mahaba ang ano. Mahaba. So, pero makikita mo sa kabila ng mga rejections, nandun pa rin yung respeto ni Bonnie. Gusto pa rin niya hanggang sa huling sandali, last minute gusto niyang ikayag sa himagsikan. Kaya alam ayaw nga ng lolo mo What can we do? Ganito kasi, so naging membro si Bonifacio ng La Liga Filipina ni Jose Rizal. No? Pero alam naman natin na even prior to the membership of Bonifacio to La Liga Filipino, meron ng katipunan. No? At mapapatunayan yan sa libro mismo ni Jim Richardson. As early as January 1892 ay meron ng katipunan. No? At even before that, even before January, mukhang meron na. No? So, yung partisipasyon o yung pagiging miyembro ni Bonifacio sa La Liga Filipina ay mukhang bahagi rin ng estratehiya na akayin o kayagin yung middle class, yung mga property Filipinos patungo sa pagkakaroon ng revolusyon. Dahil simulan sa pool, si Bonifacio ay talagang revolutionary. Makikita yan sa mismong kasaysayan ng katipunan. Nandoon sinasabi explicitly ng intensyon ng katipunan ay humiwalay mula sa Espanya. So talagang revolutionary. So, well, unfortunately, talagang matigas yung lolo mo, Lolo Jose na ayaw talaga. Hindi talaga siya conforme sa revolusyong nagaganap. Okay? So, tulad nga ng sinabi ni Mario, so may ibang pagkakataong para linawin yung ideolohiyan niyang dalawang yan, ng mga ilustrado katulad ni Rizal at ng mga katipon at ng katipunan ni Andres Bonifacio. Sa mga susunod na episode nitong usapang turo. So, ito naman, Kas, ang I think maganda natin pag-usapan. Yung pagkakagamit sa kasalukuyan sa imahe ni Bonifacio. Of course, gamit na gamit yung imahe ni Bonifacio natin, na lagi meron tayong dissenting kasi talaga, against the state. At laging ang ginagamit natin imahen para ikatawan yung ating dissent sa estado ay si Andres Bonifacio. So, well, tayo naman ay may alam na rin naman sa nagaganap sa bansa, halimbawa yung anti-terror bill na yan, na ngayon ay nililitis pa sa Korte Suprema yung constitutionality. So, ngayon kasi may mga lumalabas na hindi daw dapat gamitin si Bonifacio para sa anti-government sentiments. So, anong masasabi natin dyan sa kakumagan na yan? Napaka-counterintuitive at napaka-idiotic ng argumento na yan. Kung hindi mismo naglabas ng gulok ang mga katipunan, halimbawa, balikan natin doon sa La Liga Pilipina, ba't siya pumasok doon? Diretsahan ng salita. Gusto niya lang magawa ng alyansa, gusto niya lang mag-recruit, gusto niya lang kumuha ng financiers at funders para sa revolusyon. Remember, in any revolutionary forces, kailangan mo ng funders. Sino magbibigay ng pondo? E di mga middle class din. Kahit si Rizal, sinabi rin yan Ang lapitan niyo si Luna. Dahil si Luna, bukod sa may pera, magaling nga rin sa military science. Later, sa second part ng Himagsikang Pilipino, gagawin naman niya. Sayang lang, bakit nung first part, di siya sumama? Anyway, iba pa na rin natin bagay, ibang panahon pa natin pag-usapan. Pero ang punto de vista nga dyan, biniyak ni Lolo Bonnie yung La Liga Pilipina Pagka isang araw lang yan dumating, namatay na yan. Hinuli na si Pepe, patay na yan. Pinilit nilang itayo. Ano nangyari? Nabiyak yan. Yung radical faction na magiging mga katipunan at itong faction ni na itong ang pangit ng pangalan, Compromisarios. From the word is, ang dami namang name niya, ba't naman ganyan naman? Compromise, gato ka ba? Ayan, mahal ko si Mabini, pero doon sabit siya ron. Ang daming name ba't naman you are compromising on your principles? That's a shame. So mali. So ano nangyari? Yung La Liga Pilipina, bago pa man siya dumating, nakurap na ni Lolo Bonnie yan. Yung kaliwang tendency yan, o hanay niyan, nandun na sa katipunan.
Kaya nga, di ba, nung hinuli si Luna at tinorture, anong sabi? May mali din siya dyan. Ang katipunan at ang La Liga Pilipina ay isa at ang pinuno niyan ay si Jose Rizal. Napakawalang yan. Pero later, pagbabayaran niya yan. Di ba? Pagbabayaran niya yan later. Ang pinupunto ko lang ng buhay din yan. Ang pinupunto ko lang dito, hindi nagpakahon si Lolo Boni dyan sa mga legalismo at formalismo. Maliwanag sa kasulatan ng katipunan. Kahit yung ilang piraso lang yan. Sa pamamagitan lang ng dahas, ng karasan, ng dugo, ng himagsikan tayo lalaya. Puputulin na natin itong umbilical cord na nag-uugnay sa atin sa inang Espanya dahil siya'y suwail na ina. Sukaban, no? Oo, sukaban sa Kartilya. Kung i-contemporize mo ngayon, kung ikaw ay talagang sumusunod kay Bonifacio, dahil si Tatay Digong mo, si Mang Canor, ay tarantadong ama, dapat siyang i-revolusyon. Di ba yun ang punto de vista doon Ano nakasulat sa Atas Ikapito? Kabakahin ang umaapi, tulungan ang inaapi. Di ba ipagtanggol ang inaapi? Maliwanag yan doon Yun yung panawagan ng katipunan. So kung sasabihin mo na manahimik na lang kayo and all, baka yan yung La Liga Pilipina na kanang tendensya, mga kompromisaryos kayo. Sandali po, katipuneros po kami. Kami po ay magpupunit po ng sedula. Kami po ay lalabas ng lansangan at kami po kung kinakailangan ay pupunta rin ng mga kabundukan ng Morong kung kinakailangan. At hindi po kami matutulog. Yun po yun. Ang problema kasi, I'm speaking here from a certain perspective. No? Ang problema kasi kapag ginagamit natin yung mga bayani, yung buhay ng mga bayani bilang imahen sa kasalukuyan, it is always subject to interpretation. So, dito, sa pag-interpreta natin sa imahe ni Bonifacio, may dalawang aspeto yan. No? Yung paggamit sa revolusyon ni Bonifacio bilang pinanggalingan ng kasalukuyang Estado, na parang ang sinasabi ng Estado, natupad na ang nais ng mga katipunero. At ang Estado natin ngayon, ang siyang katuparan niya. Well, sa ating nasa kaliwa, hindi. Ang revolusyon ni Bonifacio ay ongoing project. No? Wala pa talaga yan. Hindi pa talaga umahantong yan sa talagang fruition. So, ang tanong ngayon dapat natin karapan philosophically ay ito. Alin sa dalawang yan talagang nalalapit dun sa motibasyon ni Bonifacio? Alin dyan din talagang makatotohanan? No? Kasi yung sinasabi lagi ni Lolo Boni, di ba? Sisikat din ang araw at magbabayad ang mga may utang, di ba? May pag-asa. So doon ako sa thesis ni Profesora Mila Guerrero na dapat ituloy mo yung unfinished revolution. Hindi dahil sa bataan ako ni Trotsky ng permanent revolution. Hindi naunsya mo yan Ang ama ng himagsikal mo ay pinatay ng mga kontra-revolusyonaryo noong Mayo 1897 sa bundok ng Maragondon. So wala pa tayong justice dyan. Diba? Wala pa tayong justice dyan. Hindi pa nagbabayad yung mga pumaslang sa kanya. Ngayon, sasabihin mo, tao lang yun. Gago, hindi. Simbolo nga yun Siya nga yung ama ng himagsikan. So, yung ama ng himagsikan ay pinatay ng kanya raw mga peking kapatid. So, wala pa tayong katarungan dyan. Hindi pa natin siya nabibigyan ng state funeral. Wala pa tayong state recognition. Wala pang babang luksa. Wala pang pambansang babang luksa. Kaya hindi maayos-ayos ang bansa na to Dahil magulo nga ang birth. Ikaw pa kinikilala mo ang birthday ng bansa, June 12, 1898? That's stupid. Dahil paano magkakaroon ng 1898? Meron munang August 24, 1896. There is no 1898, no stupid Malolos Republic without the Haring Bayan, Katagalugan, Republic o Revolutionary Government. So dapat iayos natin yung naratibo o script ng bansa. Hindi ba? Kaya dahil doon may kaguluhan, so labanan to ng naratibo, labanan ng katarungan. Doon tayo sa kaliwa, sa posisyon natin, at ituloy ang himagsikan. Dahil yung pinaglaban ng katipunan, yung Kartilya, hindi pa rin yun nare-realize. Hindi pa Hindi nare-realize pa. Ngayong pandemic, yun lang issue nung SAP Nakatanggap ka na ba ng ayuda? Hindi. O edi walang kasiganahan, walang kaginhawahan dyan. Hindi pa nga yan kaginhawahan Pamatay gutom lang yan Kung buhay si Bonifacio, ang gagawin niya, pupunitin niya yung kanyang travel pass saka yung at ang galing niya siguro yung mas at mananaga siya. Tigilan mo ko. Tingin ko para siya si Ragos Kaya lang
medyo may warsyak yata yung kapatid. Dapat we defy the state eh. Di ba ba't nyo kami kukulong dito? Hindi nyo naman kami binibigyan ng ayuda. May yung bang ginawang polisiya Suez de Colchillo ng mga Kastila on the eve of the revolution sa ginawa sa atin mula nung March, April, May, June, ito yung kasagsagan ng pandemya. Ginutom mo ang mga tao. Tingnan mo yung mga pader, gutom na kami. Nagsasalita na yung tao. Pero walang gumalaw eh. Yung military force mo, stupid. Yung mga kapatid natin sa kabundukan na hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon, hindi rin gumalaw. Wala, nag-aantay ang tao ng titis, ng spark. Walang gumalaw eh. Pero kung may gumalaw, tingin ko may revolutionary situation ng April, May eh. Dapat sumalakay na tayo ng Maynila at that time. Tama. Di ba yun, anong silbi ng mga checkpoints mo? Ay, kung binuwag mo yung checkpoints, eh di nagkagulo-gulo na. Di ba? Eh wala eh. We wait and wait and wait. Kayo ba? Mag-wait tayo. Aantayin na naman natin magkaroon ng Bonifacio. Ginampanan niya na yung tungkulin niya. It's about time na tayo ng mga modern Bonifacioists daw ang gumampan ng tungkol. Kasi tingin ko talaga nung April, May, June, that's our window eh. Kung sumalakay tayo, kung anumang puwersa yon, yun ang maganda sana na wala, hindi natuloy. Pero sayang yun, historical opportunity that again we missed. We missed. Nabanggit ni Mari yung Cartilla, no? Kung babasahin po natin yung Cartilla, we may realize na it is, I think, the first Filipino philosophical text, no? Correct. Philosophical text po yan. Bagamat matikis, makikita niyo po, no? Yung prinsipyo tungkol sa katwiran, no? Sa kalayaan, okay, sa kung ano pang usapin na pinakamana ng Western philosophy, eh meron pong tintig dyan ang katipunan at yun po ay makikita sa Cartilla. So, yun po, I agree with the pronouncement na hindi pa natin na-realize kung ano yung proyekto talaga na nasa Cartilla. And therefore, meron pa talagang unfinished revolution, no? There is unfinished revolution na kailangan nating isabuhay, no? So, kasi madagdag ko lang yung kasi 'di ba may debate nga diyan sa Katipunan, yung sa Cartilla. Kung titingnan mo yung posisyon nila Professor Baumen Guillermo, maganda mapag-usapan natin kay Conte. May French influence yan. I will not agree na atin lang talaga yan. Yes, kahit na sabihin mo na ang ating konsepto ng katarungan is katwiran, kung titignan mo ng maigi yan, may nandun yung sa yung French issue. Pero sabihin nga ng iba, lalo na yung mga kalinangang bayan, yung mga nativist titirahin, wala akong pakialam, no? Walang ideya na nalalaglag lang ng kusa. Walang eksklusitibong ideya. Yung pagbukas ng Suez Canal ay nagpasabog ng kamalayang Pilipino. Nakatulong din yung mga yan. Yes, at makikita mo yung library ni Bonnie, imposibleng hindi siya nakurap ng library niya. No? So, wag mo sabihin sa akin na meron kaming ideyang ganito. Oo, pero ang ideya mo ay hindi rin naman magiging malakas at matatag kung hindi ka rin nakarinig ng iba pang idea o pakikipag-ugnayan o pakikipagkapwa. Yun ang position ko dyan. Yes, guys. No, we must get rid of that nativist reading, no, sa Cartilla na this is an expression of authentic Filipino worldview. No? Hindi. I would agree na may influensya pa rin yan sa labas. No? Na may proseso na pag-aangkin na naganap. Kung may pagkakaiba, kung mayroong mang pagkakaiba, no, yung Cartilla sa ibang philosophical text, political philosophical text sa Europe, siguro ito yung kawalan nito ng emphasis sa legalistic, you know what I mean, yung legalistic aspect, no? Hindi na lang sabihin yung legal, yung magsikam nga, naghahasik ka ng bagsik, no? So, napuno na yung politico-moral. Politico-moral. Not political. Saan mo makikita yan? That's the American and the French Revolution. Including the British Glorious Revolution. Kung titingnan mo ng maigi yan, may elements yan na ang mga tao ang may karapatang magtaguyod ng kanilang kapalaran at kaligayahan. Sila ba una nag-enunciate ng mga ganyang idea? Di ba itong mga kanot, mga Francis? So we have to give back to... Kaya nga di ba may nakasulat that the Philippine Revolution is the granddaughter of the French Revolution. I agree with that. I will agree with that. It's continuation
Continuation of ideas yan eh. Continuation of Pwede ba naman, nag-revolution kami, pero kakaiba to, distinctong revolution namin. Ang galing yung taga-Mars ba kayo? Ay, hindi naman ako aayon doon eh. Laging tayo, kaliwa, bakit tinetrace natin si Bonnie? Sinabi niya ni Hegel, sinabi niya na sa pagre-revolusyon ng mga makabagong revolusyonaryo, lagi silang tatanaw, pabalik sa kanilang mga amain, sa kanilang mga ideya. Alaga naman ang tignan natin si Aguinaldo, di kakaputahan ang gagawin natin. Ang titignan talaga natin, si Bonnie, marangal, may kabutihang loob, maginoo na sumobra nga lang, dapat iayos yun. Diba? Matuwid, makatwiran. Yun ang gagawin nating model, icon. So lagi tayong babalik. Ngayon, pagdating ng panahon, di tayo na yung mga Bonnie. Yung mga susunod na revolutionary sa atin, paglingon nila, tayo naman ang sisipiin nila in reference din kay Bonnie. Yan yung dialectics nung history. Sa tingin ko, kaya maganda yung tanong mo kanina, nahuli lang ng sagot. Bakit tayo bumabalik kay Bonnie? Tell me your model and I'll tell you who you are. Yun lang yun eh. Kita mo yung mga gagong DD shit. Sinong model? Marcos, Duterte. Kaya mga bobo eh. Kung ang model mo, tayo, sinong model natin? Bonifacio. Wala kaming pakialam sa Yellow Tart. Wala kaming pakialam sa DD Sheets. Wala kaming pakialam kay Eruption. Wala kaming pakialam kay Gloria Labandera. Tangina nyo lahat. Lahat kayo salot sa lipunong Pilipino. Ang bayani namin, Katipunan, Bonifacio, Jacinto, Pukbalaha, Tanggulan. Di ba? Yan ang ano namin. Oh. Damay mo na ng People's Army. May ginampalan din naman yan. Wait lang, Kas. Nangungulit si Benson Villara. Oy, Benson, kamusta ka? May asawa na tong ating kaibigan. Si Benson, yung linguist Benson, yung ating Benson. Si Mr. Linguistic. Yan, sabi mo. Sabi po nila, 2 daw po si Bonnie. Totoo po ba yun? Ano sumagot? Kaputaan naman yan, nangungulit ka na lang eh. 2 si Bonnie. Hindi nga siya liberal, radical nga. Di ba ang Yellow Tarts, liberal sila? Doon sila lagi sa rule of law. Si Bonnie wala lang ang rule of law, puputulin mo lang ay umbilical cord eh. So malabo siya maging liberal. Himagsikan siya maliwanag sa plataforma de gobyerno ng Katipunan na ang kailangan mo ay karahasan, dugo. Diba? O paano ka naging Yellow Tart kung dugo? Eh, malayo ang red sa yellow. O papatulang ko yung style mo gago. Ingat Benson, maraming salamat sa tanong. Thank you bro. Niloloko tayo ni Benson. Yan yung po yung kaibigan namin, professor na linguistic po. At nag-doktorado po sa ibang bansa. Kaya ligtas po sa red tagging po. Yan. Kamusta kayo, Floro, kay Buyen, ha? Para sino pa ba? Jojo Binales, nandyan din, mga kaibigan natin. So, balik tayo. Siguro may ibang pagkakataon para i-discuss natin yung Kartilya at isasangkot siya natin niya sa usapin naman ng Filipino philosophy. Yan yung gusto ko na rin pag-usapan sana natin, yung filosofiyang Pilipino. Pero sa ibang pagkakataon niya, syempre. So, ayun Kas, no? So, ang punto lang po nito, ang sinasabi po namin, kung si Bonifacio po ay isasampan niya kay Duterte yung dokumento ng anti-terror bill. Yan lang po yun. Correct. At sigurado marered tag siya kagad. Si Jacinto, ayan, para siyang Rappler. Marered tag yan. Putang ng Kartilya mo ha. See you in court. Patayan. Ang daming kaso niyan. Libel, slander, cybercrime law. Puro mabubugbog. Tama-tama. Nag-law student din naman siya. So, idepensa niya yung sarili niya sa korte. Reklamador siya eh. Diba yan? So, ang gagawin niya, kung di sila patayin, sila ay ikukulong. Ganun naman nangyayari. Problema dito sa mga DD shits na to, parang pinagbumukha nilang si Bonifacio ay komportable, no? Kung si Bonifacio ay buhay, komportable siya sa kaputahang nangyayari dito sa bansa. Historical distortion yan, comrade. Hindi po. Historical distortion yan. Wala yang pinagkaiba sa sinasabi ng mga gago pang yung extreme DD shits na Marcos is the greatest president ever. The golden age of the Philippines is martial law. Pare-pareho lang sila eh. Mga charlatan sa mga to. Demagogues. Na kailangan na one day, hindi ko alam ito, sisipin ko si Kant. Ang hirap eh. Sabi ni Immanuel Kant, kahit bobo ang kaharap mo, i-presume mo rin in good faith na rational siya. Ang hirap eh. Kaharap mo si Mo. Okay, Puson. Paano mo kausapin ng logic yan? Si Panelo, si Puki, si Harry Roque. Iba ang sasabihin ng alas 3 sa alas 6. I mean, di ba?
So, ewan ko, sa bagay na to, humiwalay na rin ako dito kay critical din ako sa kanya. Applicable yung rationality kung makatwiran ng yung kaharap. Pero kung halimbawa kausap mo si Duterte na super megalomaniac, wala na siyang reasoning eh. Kung ano na lumalabas sa bunganga, wala Problema dito sa categorical imperative. Categorical imperative daw na wag mong sampalin yung bobo. Ay, yun nga, ang problema nga ito. Kaya nga, ang mangyayari niya, Marxist ako, nakansya, no, na ironic. Pagsasamahin mo talaga yung utilitarianism sa deontological. There is a point in time na kung saan kailangan mo ng manapok. Kasi ang tanong dyan, how are we going to tolerate the intolerant? Kaya nga sabi ko sa iyo, comrade, one day when we have the power, wawasakin ko yung ano yan, yung bahay niya sa Cavite na kung saan winawagaywa yung bandila nilang peke, masusunog yan. Yung estatwa niya dyan sa Cavitex, sasabog yan. Ganun mangyayari. Kasi, di ba, ganun naman ang history eh. The history is written by the lions, not the sheep. Now, if the sheep are the lions, edi yung naratibo na ng mga tinig sa baba na ang magsasalita, lahat naman ng kasaysayan nyo ipeke. Yan ay mga tinig ng mga malalakas ang boses na may kapangyarihan. Hindi yan mga tinig ng mga api o ng mga pinatay. Ay kung dumating ng panahon na yung mga tinig mula sa baba, sila na ang naghaharing uri. Edi yung iba namang naratibo ang lalabas. So, end of the day, hindi lang ito usapin ng literature, usapin din ito ng power. Diba, yun yung issue dyan eh. Pero, ang hindi ko naman gusto, sabi rin ni Pepe, maganda tong sipi niya, baka naman dumating ang panahon, tayo rin naman ang magiging mapamuksa at lalabag ng karapatang pantao ng iba. Hindi rin naman ako ayon naman doon. Iyan yung humanistic element ko naman. So, sabi ni Nietzsche, in fighting against a son of a bitch, we should not be a son of a bitch also. Kasi mamaya, di ba Mario, the great Mario, mamaya ako maging kanor din ako, maging Sith Lord din ako. So, payuhan nyo rin ako, Mario, baka umaabuso ka na. Di ba? We guard each other. Kailangan manatili tayo sa Jedi, light eh. Kasi baka mamaya magkaroon ka ng power, maging, di ba, araw-araw, 500 pulis ang pinababaril mo sa luneta. Maganda, no? Gawin mo nga 200 na lang siguro. Mga ganon, di ba? Yun yung issue dun eh. Baka mamaya pag binigyan ka ng power, ikaw naman ang maging dictator. So dapat aware din tayo. Yun ang problema. Kaya takot akong bumoto ng isang philosopher. Because philosophers know how to use power talaga. Be careful. Wag niyo pong iboboto kung sino man nag-BBA philosophy. Yung course. Para mo nang sinabi, wag ako iboto. Grabe ka. I will use power reasonably. Sabi nga sa Spider-Man, with great powers comes great responsibility. Okay, Kas? That's it. Ang kailangan ko lang naman sigarilyo, libro. Yun lang. Diba? Hindi ako kaya ng pera, ng mga power. No. Okay, secret books. Dito naman, balik tayo kay Bonnie. No? As a politician, paano mo ba tinitingnan si Bonifacio? Problematic, no? Yeah, may debate kami dyan ni Tatay Sus. Kahit yung nahuli natin pinuntahan na nag-assume ka pa ng alias mo, yung issue nung pagiging maginoo niya. Sabi niya, kung hindi raw maginoo, hindi mo naiintindihan yung konsepto ng kapatid. Ang banat ko naman kay Professor Dr. Sus. Pops, I call him Pops also. Hindi naman lahat ng kapatid, mabuting kapatid. Tanda mo yung pelikula ni FPJ, yung Pamilya Banal. Di ba may kapatid ka na black sheep eh. Paano, kailangan ba ganun pa rin ang turing mo dyan? Dapat we separate the sheep from the goats. Napasok talaga yung kilusan mo ng virus eh. Yun yung problema mo dyan eh. Di ba? May mga tarantado at mga paborito ko salita, talipandas dyan. So dapat yung kay Bonnie dun sa Tejeros. Dapat talaga binaril niya sa mukha yung nag-slander sa kanya dun eh. Daniel Terona. That binaril niya yung sa mukha, umaawat si Ricarte, that binaril din niya si Ricarte sa mukha. That's slander. Paninirang puri yan eh. Ang gagawin niya, pinapawalang bisa ako. Hindi ganun. Ang gagawin ko, babaraling ko yung bastos na yon. Pati si Ricarte, si Terona, si Ricarte, tumulong siya eh. Ibig sabihin nun, accessory siya. Bariling ko rin siya. Pagkatapos nun, susunugin ko mismo yung buong building na yun. I mean, ikaw ang pangulo nung ikaw ang founder. Tapos babastusin ka ng ganon. Tapos may question pa rin sa mga balota na smartmatic siya. Ito naman, Kas, no? You have a great legal knowledge. Yung
pag nanalify pa ni Bonifacio sa naganap na eleksyon, patulan natin yung argumento ng ilan, no? Yung pag nanalify niya na eleksyon, is that even legal? Kasi may naitayo ng gobyerno eh. So yung acto niya yon, no, as well as the other documents after that, no, na nilabas niya, act of sedition daw yun. Kasi may naibo ng... Kung ganyan kabobong argumento mo, ang unang traitor dyan at treason dyan, yung putang ina si Tirona. Nagkasundo tayo based on gentlemanliness, putang ina nyo lahat, na igagalang natin lahat ng pagpapanggapan natin dito at script. Nanalo ko, finally, i-questionin mo pa, gago ka. Sinong unang traitor? Boom, durog ka na kagad. Ba't di nila pinatay si Tirona? Na later magiging susup-sup ng boots ng mga Amerikano, putang ina niya. I mean, you get the point. Nagkasundo tayo, sige, para lang sa kapayapaan, sobrang mga Ginoo, ha. Kalimutan na yung katipunan, magtayo na tayo ng gobyerno, maghalalan tayo, kahit questionable yung lahat, pati mga aso't pusa yata ay bumoto at mga O finally, talo, finally, Interior Secretary. Kiniwestiyon pa, bukod sa kiniwestiyon pa, bad faith na yun. Sinabihan pa siya, di siya nakapag-aral. Tangina mo naman, come on. Ngayon, masisisi mo ba si Bonnie kung sabihin niya, siya ang chairman. Based on parliamentary rules, may power yun na either to suspend or to revoke the whole proceedings. Diba? So yun yung kasi kung sasabihin mong sedition yung, sino yung una nag-sedition? O nag-trade, sinong gumawa ng unang treason doon, ng pagkahati-hati? Diba si Tirona? Laging titignan nila si Bonnie, mainit ang ulo, nanipa, galit. Putang ina mo, sino yung una nag-aglahi? Boom! Gago! Cause and effect! Hindi naman kita tatadyakan, bro, kung hindi mo ako kinurot eh. Ba't mo tinadyakan? Kasi yung mukha ko siyang palaka. Gago ka ba? May reason yan. Ba't mo tinadyakan? Kasi yung tinignan ako eh. Tinadyakan ko. Di ba? Hindi lagi, ang titignan nila yung effect lagi. Wala na tong halala na to. Sandali muna, bakit to nagkaganon? Kini-question nga nun eh. Anong ginawa nyo ron? Di ba? Have you rendered the man the justice that is due? Di ba may ethics committee? Hindi ba inimbestigahan man lang yung gago na yun? End of the day, siya pang kinort martial. So stupid ka. Kung dahan-dahanin mo, hindi ka lalaw kakawala sa akin eh. Dahan-dahan eh. Tignan mo yung effect. Tignan mo yung cause. O ano ngayon? Di ba nagkasundo na tayo na kahit kung ano resulta, tatanggapin na lahat nang wala ng paksyon-paksyon. End of the day, nanaig pa rin yung paksyon-paksyon nyo eh. Tama. O then, yun ang isasampal ko sa mga putang ina mga yan. Lagi kasi Bonnie mainit ang ulo. Itong putang inang palimara na to na bastos na talipanda sa dayok-dok na to. Ano nang sasabihin mo sa mga hayop na yan? Di ba? Yan din kasi ang produkto, I think, ito rin yung pamana siguro ni Agoncillo, yung pagkakaroon ng yung psychologistic perspective niya sa pagkatao ni Aguinaldo na yung Bonifacio. Bonifacio sa Maynila, ito yung Maginoo pa. Tapos nung napunta sa Cavite, ito na yung mayabang, yung feeling hari na Bonifacio na laging galit, na laging nainit ang ulo. So, ang inaano lang po namin dito, no? Sinusubukan namin pistisin yung pagiging traitor daw ni Bonifacio sa revolutionary government. Therefore, legitimate, no? Patanggap-tanggap na siya ay patayin, no? Bilang pag-iwas sa anumang damage na ikukos ng kanyang pagiging pasaway sa revolutionary government. No? So, Kas, gobyerno ka na, sabi mo kahit peke Paalis na yung mama Anong sabi niya? Dramatic pa yung banat niya sa isang sulat. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Pero ang ginawa niyong kababuyan sa akin ay ginawa ninyo sa bayan. Ako ay patungo na ngayon, pabalik na ng Morong. Ba't hindi mo pa inalaw yung fugitive na yun Yung refugee na yun alsabalutan na yun Gobyerno ka You cannot tolerate that man? O natatakot ka? If you are, di ba, sabi nga, ang isang matibay na pamahalaan ay hindi natatakot sa kanyang mamamayan. In fact, kung ikaw ay matibay na gobyerno, kahit anong sabihin sa'yo ng kaliwa, ng kanan, ng titna, papakita mo ang lakas ng bansa mo. If you allow freedom of expression, you allow dissent. Doon pa lang sa birthday of the nation, palpak na. Hindi natin kayang magbigay o mag-accommodate ng dissent. How could you kill the father of the revolution?
Yun eh. Then later si Mabini marirealize niya, oo nga, no? O yun, gagawa siya ng La Revolution Pilipina. Sasabihin niya, ang pagpatay ka Bonifacio ay siya na rin pagpatay sa himagsikan. Pero sabi nga ni Jim Richardson, may pagka-prostitute din siya. Bakit nakipagsupsupan siya kay Aguinaldo? Later niya lang babanggitin yung... Anyway, too late a hero, pero thank you na rin. Di ba? Sabi siya doon, ba't ka naglingkod sa gago na yan? Di ba? Dapat hindi siya naglingkod doon eh. So, gobyerno sila. Balikan ko yung gobyerno kayo. Paalis na yung mama. Sana pina-escortan mo pa papunta ng Morong eh. O di may dalawang gobyerno. Favorite din sa'yo dyan eh. Sasabihin mo sa kanila, ayun yung dati ex-president, tumatakas na doon, nabulin nyo doon. Alam mo, kasi ang daling gawing comedy niyan eh. Ako ang Pangulo ng Peking Republika. Siya ang Pangulo ng dati Republika na kinudeta namin. Awayin nyo kaming dalawa. O di tapos. Hindi ba't gusto mo lagi ikaw na lang ang maging pinuno? So yung human greed ba? Diba? Yung sa Lord of the Rings, the failure of man. Yun yung problema dyan eh. Why kill? O di, later mauulit yan sa history. Stalin will come. Ano gagawin niya sa lahat ng Bolsheviks? Ubusin niya lahat. Pero nauna muna dyan, si Aguinaldo muna bago si Stalin. So yun ang masama sa world history, specifically sa atin. Meron tayong Stalin. Sino? Si Aguinaldo. Look at the list of the crimes. Ni-rape si Lola Oriang. Wala siyang ginawa. Pinatay yung Bonifacio brothers. Wala siyang ginawa. Wala siyang, lahat lagi siya, wala siyang alam. Yung Luna, pinatay si General Luna, wala siyang alam. Yung magkakapatid na patay, wala rin siyang alam. Binenta yung wala siyang alam. Takbo siya ng takbo, wala siyang alam. Wala ka palang alam. Ba't ka pa nasa history, gago ka? Lalagay namin, president, walang alam. Wala siya pag-ako ng pananagutan o responsibilidad. Wala siyang alam, wala akong Yun naman ang malas din ni Aguinaldo, nabuhay siya ng matagal eh. Sabi nga sana namatay siya sa isang labanan para naisalba man lang yung imahe niya. Lahat ng kalaban natin sinupsup niya Kastila, Mother Spanya, gago niyan. Amerikano, nakisupsup sa Amerikano. Umabot pa sapon, nakisupsup-sapon. Kung ito na yung mga beho, makikisupsup pa rin niya sa beho. Ganun siya ka-traitor, napaka-consistent traitor niya. Tapos sasabihin mo sa akin, yan ang unang Pangulo ng Pilipinas dahil sa inyong official fake history. Tangina nyo, hindi ko kinikilala yan. Di ba, may dalawang tanda mo, Kas. Mayroong official history and then may official history sa gilid-gilid. Doon tayo sa history sa gilid-gilid. Kung ang unang Pangulo nyo, yung mamamatay tao na yan, kayo yun. Ako ang Pangulo ko si Bonifacio. Kung ang bandila nyo ay ang bandila nyo tuwing flag ceremony na natutulog lang naman kayo, hindi ko kinikilala yung bandila na yan. Ang kinikilala kong bandila, yung mga bandila doon sa labas ng City Hall ng Maynila, yung kakaka. Di ba? Ngayon, yung kumakanta kayo ng national anthem nyo, na Magdalo hymn naman yan, hindi ko kinikilala yan. In fact, pag nanonood ako ng sine at merong yung magpapatugtog yung national anthem na yan, hindi ako tatayo. Pag tinanong, ba't di ka tumayo? Masakit titi ko eh. Bakit? Hindi ko kinikilala yan. At gagamitin ko Supreme Court ruling dyan. Magpapanggap ako na it's against my religious beliefs kahit na atheist ako. Ang punto ko lang, marehistro ko lang yung punto ko na hindi ko kinikilala yan. Ang aking pagkasang awit ay yung marangal na dalit ng Katagalugan. Di ba? So yun yung punto ko. Then plus yung birthday ng bansa, hindi ko kinikilala yung June 12 na yan. Doon ako sa August 24, 1896. Nawawala ka, Kas. Okay, Kas. Oh, yun. No, nakabalik na. So yun yung doon tayo sa lahat ng pinaniniwalaan ko natin ay yung mga unofficial history na one day pag nanaig na ang mga ships, ang mga api, o di yun na magiging official narrative ng bansa. Di ba? Papagpapin na natin yung textbook. Natambakan tayo ng usapin ka, no? Yung pag-uusapan din natin yung mga unofficial histories na yung mga kasaysayan sa gilid-gilid. Mababasa po yung ilang halimbawa ng kasaysayan sa gilid-gilid sa mismong mga pasyon, no? Kung paano po kinikilala sa mga pasyon, no? Si Bonifacio at kung paano naman mababa ang pagtingin ng mga tao sa gilid-gilid, yung tinatawag ni Mario ng mga nasa gilid-gilid, si Aguinaldo, lalo na nung namatay si Bonifacio at lalo na nung ibinenta nga
ni Aguinaldo, no, isinuko niyang rebellion o yung revolution sa Biak ng Bato. So, makikita niyo po doon sa pasyon at pag-uusapan po namin yan. Kasi may dagdag ko lang ng konti. May dagdag ko lang ng konti, paumanhin kapatid. Noong nagpunta yung si Gagong Aguinaldo ng Malolos, winelcome siya ng napaka-hot welcome ng mga taga-Malolos. May mga dura, may mga pagmumura, nagladlad ng mga itim na kortina. May nasusulat diyan. May source diyan. So, hindi ka welcome dito. Mamamatay tao ka. Hindi ka welcome dito. Pag-usapan natin yan, yung mga kasaysayan, no, sa revolusyon na hindi itinuturo o hindi na conscious na hindi na talaga itinuturo sa eskwelahan dahil well, you know, history naman sa Pilipinas, dapat ang kasaysayan dito sa Pilipinas, yung mga bayani magkakabatin na nagyayakapan, hindi po ganoon hindi po ganoon ang kasaysayan ito po mga bayani natin, yung peke man o totoo, ano po to, talaga magkakaibang ideya na hindi magkakasundo, magkakaaway po yung iba dyan, yung iba naghahamunan pa ng duelo, yung iba po pinatay yung kapwa nila Pilipino. At isa nga po sa mga vertigo, national vertigo natin, ay itong pagkapaslang o pagpatay kay Bonifacio. Hindi po siya namatay, no? Sa labanan. Hindi po siya pinatay ng mga Espanyol. Pinatay po siya mismo ng mga kapwa niya mangimagsiko, revolusyonaryo. So that's a national vertigo. Kaya I think ito rin yung sinasabi ni Mario, no? Na hindi nga matino yung birthday mo, so ano pang maasahan mong katinuan ng makikita mo sa bansa mo ngayon. So, yung Crush, any final statement bago tayo matapos sa ating episode ngayong gabi? Salamat kapatid, no. Ang katunayan niyan, meron tayo inimbitang mga kapatid, pero sa kasamaang palad hindi ata sila pwede. Kaya bilang pagpupugay at pagkilala kay Lolo Boni, tayo na lang mga apo niya rin ang nagtaguyod. Katunayan, meron din nag-iimbitang iba na hindi naman tayo original na inimbita. Ba't naman ako magsasalita doon? Kung pang third rate na pala ako. May programa naman kami. Ngayon, patawag-tawag ka pa. Mamatay ka. May sarili na kaming venue May sarili kaming programa, may naniniwala naman sa amin. Kahit 10 yan, kahit 5 yan, wala akong pakialam. Kasi, sinabi ko na nga kanina, bukas, sa susunod na araw, i-view naman nila yan at their own convenience. So, salamat po at mabuhay po kayo. So, yun nga, nagpapasalamat ako ngayon ay araw ni Lolo Boni at tayo nagkaroon ng mga pagkakataon para mapag-usapan yung mga kawalangyaan at mga kasinungalingan na patuloy na ipinupukol sa kanya at pinipilit nating iwas to. Mahalaga kasi na pag-uusap to. Usapin kasi to ng pagtataguyod pa rin po ng pangkasaysayang katarungan, yung historical vindication. Yun naman ang ipinaglalaban ko Kaya nga tuwing dadaan ako ng City Hall ng Maynila, nandun si Lolo Boni, kahit pagtinginan po ako ng tao, sumasaludo talaga ako Talagang nagbibigay ako ng pagpupugay at nakakatuwa naman. Minsan nung umuwi ako, nakakasabay ko yung madalas kong kasabay sa FX, inunahan pa ako sumaludo. So ibig sabihin niyan, meron kang natuturuan Di ba? Itong mga akala mo lang wala, pero meron May mga epekto po itong mga ginagawa natin na to. Tinanong ko yung bata, ba't kayo sumaludo doon? Kasi po siya po ay bayani. Saka nakikita ko lagi po kayo sumasaludo. Kaya sumaludo din ako. Sabi ko, wag mo kong uunahan. Hindi, okay lang. Yun. Then pangalawa, yung sa pamilya, yung sa mga kabataan, mahalaga na aralin talaga sino ba si Bonifacio, sino ba si Rizal, hindi lang dahil walang pasok. Ano ba ang papel ni Bonifacio sa ating panahon? Hindi ba? Then susunod, may mga hinuli ho tayong mga kasama dito sa Cebu. Nag-rally po dahil Bonifacio. Hinuli po. Hinuli po. Sana pakawalan naman sila ng mga hayop na state forces dahil sila lang naman nagpapahayag ng kanilang pampolitikang kamalayan. Wala naman silang dalang armas and all. So legal naman. Then gusto ko na rin isingit kapatid. Ito masakit dito sa loob ko. Alam mo to, ako'y namatayan ako ng anak Yung pong isa nating radikal po na kinatawan, yung pong kanyang anak ay napaslang po dito sa isang probinsya po, sa Surigao yata yun. Kung mga hayop na mga militar naman na to, putang ina naman, ba't naman kailangan naman mag-selfie pa doon and all, patay na nga yung tao Ano ang kaibahan ng ginawa nilang kababuyan sa ginawang kababuyan nila Lazaro Macapagal, nanuno ni Gagong Gloria Macapagal Arroyo nung patay nila si Bonifacio?
at gumawa pa sila ng kasinungalingan na kasi nagmakaawa daw and all. Pero ang katotohanan po, at may testigong magsasaka po dyan, pinagtatataga po yan. Ang punto ko, patay na yung kaaway mo eh. Bakit naman kailangan mo pa namang i-selfie o picturean or ano? Hindi po sa kinakampihan ko yung Amazonas na yun. Ano? I mean, agree ho ako doon. Hindi pa naman ako ang armas ko ay lapis at ballpen. Hindi ko rin alam, baka isang araw sumama na rin ako sa kanya. Pero ang pinupunto ko lang naman ho dyan, in times of war and peace, may international humanitarian law. Respeto na lang natin sa kapwa mo naman. Sabi mo, kapwa mo naman yung Pilipino. Bakit naman kailangan mong i-degrade at babuyin? Ang gusto ho ba nyo, pag ang mga NPA naman nakapatay ng 5 pulis patola, mag-picture taking din ho ba sila doon? Matutuwa din po ba kayo? So parang yung sense of respect sa ibang bansa may mga ganun, magkakaaway sila pero hindi naman sila nagaganyan. Parang dapat yung sense of decency, yung professionalism ng civil service. Kasi ang mga sundalo, kahit war freak yan, dapat pumapasok pa rin sila sa civil service, hindi ho ba? Tingin ko napaka-inhumane ng ginawa nyo, no? Na ilabas nyo yung larawan ng tao, tapos naka-selfie pa kayo. Parang kailangan mo bang kilalaning tagumpayan? Wala ho, uulitin ko, wala ho yung pinagkaiba doon sa ginawa ng puwersa nila Aguinaldo sa pagpatay kay Lolo Boni at ganun din doon sa Luna, hindi ho ba? So, yun yung punto de vista ko. Kaya, isa itong katibayan na ang pinaglalaban ng Katipunan na Di Bonifacio ay buhay pa rin. Dahil nandiyan pa rin ho ang mga taong walang konsepto ng katarungan, walang katwiran, at hindi makatao. So, tuloy po ang laban, may pag-asa, Yabado up to the max. Padayon po. Maraming pong salamat sa inyong kababayan. Maraming salamat sa pag-share mo, Mario. Yung balita na medyo mabigat sa kalooban ko. No? Tama. Kawalang pagkatao to. Yung nangyari ito. Yes. Yung gawin mo parang token o trophy yung bangkay. No? Anong gusto mong patunayan? Anong gusto mong patunayan? Kaya ako naniniwala na yung himagsikan talaga ng Bonifacio yung nagpapatuloy hanggang ngayon. At itong mga aktivismo ito, ito'y reverberations lang ng mga na ginawa nila dati. Ang sa akin naman, simple lang naman ang layunin ng activism. The very intention of activism is to nullify or to outdo activism itself. No? Ang layunin ng aktivismo ay yung mawalan na mismo ng aktivismo. Yun naman talaga, bakit walang aktivismo? Dahil may katarungan na, may ginhawa na. So, yung napaka-problematic sa akin nung naging katarantaduhan ng militar. No? So, documentation. Well, hopefully, magkaroon din ng documentation yung NPA sa mga police patola na yun, kung sino mga militar na yan. Well, let's see kung ano mararamdaman nila. No? At ito pa, ito pa yung talagang morally tayo ngayon. Yung natutuwa pa yung ibang Pilipino dun sa pictures na yun. No? So I think may problema talaga. No? May problema talaga sa etika sa Pilipinas. Yung kawalan ng kapwa. No? Tayo naman na napag-usapan na natin to. Yung esensya ng kapwa sa Pilipino, neutral to intersubjective to. No? Na yung kapwa, extension to ng sarili, na hindi mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mo. Kasi para mo na rin ginawa yung masamang bagay dun sa sarili mo. So, yun. May tanong dito kasi, ito, Lina to. So, mali po pala pinagtuturo sa amin nung elementary. Oo, sinasabi namin. Marvin Owas, Marvin, kamusta ka? Mali ang ginagawa. Mali ang tinuro. So, sa ibang edisyon, i-discuss namin kung ano yung mga maling itinuro at yung mga hindi naman itinuro sa eskwela. So, yun po mga kasama, mga kaibigan, natapos na naman po ang isang edisyon ng Usapang Durog. Asahan po namin kayo sa susunod na linggo. Maraming salamat po at mabuhay. Tuloy ang laban. May pag-asa. May pag-asa.